Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir, Chodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Supnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Aminado nga itong si Coach Tim Cone na talaga namang embarrassing moment daw ang nangyaring laban ng Barangay Ginebra kontra nga sa Meralco Bolts at wala na nga ganang magsalita itong si Coach Tim Cone sa pangyayari at talaga namang hiyang-hiya siya sa naging performance ng Barangay Ginebra. Aminado nga si Coach Tim Cone na marami ngang pagkukulang ang Barangay Ginebra, partikular na sa opensa at depensa, kaya naman sinamantala nga yan ng Meralco Bolts. At bukod pa doon, yung mga sharpshooter ng Meralco Bolts na kagaya na lamang ni Alin Maliksi at gaya na rin ni Chris Newsome, ito nga yung mga nagpahirap sa Barangay Ginebra. Marami din na nakapansin na napakaraming turnovers ang pinabigay ng Barangay Ginebra at nag-collapse ang kanilang opensa at depensa. At marami din na nagsasuggest na sana daw ang Barangay Ginebra ay muling palakihin ang kanilang lineup, dahil kung ating yang titignan, si Japet Aguilar at si Stan lamang ang masasabi nating may height sa Barangay Ginebra. O ito nga yung mga ginagamit ni Coach Tim Cone bilang center. Ang kailangan daw kasi ng Barangay Ginebra yung natural na center na kagaya na lang daw sana ni Greg Slaughter, para naman malakas sila sa opensa at depensa at gaya na rin meron silang ipangtatapat sa ilalim. Well, hindi naman kasi araw-araw Pasko para sa Barangay Ginebra at aminado naman si Coach Tim Cone na nag-error talaga siya at nashock nga siya sa pangyayari at hindi niya nga in-expect na ganun ang kalalabasan ng kanyang game plan kontra nga dito sa Meralco Bolts. Ang Meralco Bolts naman ay masasabi naman nating hindi naman to underdog at napakalakas nga na team ito sa PBA at marami nga itong mga superstar na kagaya na lamang ni Chris Newsome at minsan sila Aaron Black ay gumagawa at gaya na rin itong si Alin Maliksi, kaya naman nahirapan talaga ang Barangay Ginebra at naisahan nga sila doon ng Meralco Bolts. At marami din naman ang nakaunawa dito kay Coach Tim Cone, dahil si Coach Tim Cone nga ay hindi lang coach ng Barangay Ginebra, siya rin ang humahawak sa national team ang Gilas Pilipinas, kaya naman napaka-pressure talaga ng trabaho ngayon ni Coach Tim Cone, dahil alam naman natin lahat na nalalapit na ang Olympic qualifiers, kaya naman dagdag pa sa isipin ni Coach Tim Cone kung paano nga ba didiskartehan ng Gilas Pilipinas ang Olympic qualifiers upang makwalify tayo sa Paris. So hindi natin masisisi si Coach Tim Cone na dalawa ang kanyang iniisip, ayun na nga ang Gilas Pilipinas tapos yung Barangay Ginebra. So masasabi nating pressure talaga si Coach Tim Cone at hindi talaga maiiwasan, minsan ay nagkakaroon ng errors. Kaya naman nagpauna na nga itong si Coach Tim Cone sa mga magiging laban ng Gilas Pilipinas at sabi niya nga hindi niya sinisigurado na laging panalo ang Gilas Pilipinas. Kaya naman sana lawakin natin ang ating pag-iisip kung sakali mang matalo ang Gilas Pilipinas, halimbawa sa Asian Games at gaya na rin sa Olympic qualifiers, ay lawakan natin ang pag-iisip natin at sana ay wag natin ibabash itong si Coach Tim Cone dahil napakahirap ng kanyang trabaho as head coach sa Gilas Pilipinas. Samantalang update muna nga tayo kay Justin Brownlee. Nakaalis na nga ng Pilipinas itong si Justin Brownlee upang maglaro sa Indonesia at kumpirmado na nga yan na maglalaro siya sa IBL. At marami nga ang nagtatanong kung magkano nga ba ang sasahurin ni Justin Brownlee sa Indonesia. Alam naman natin ang Indonesia ay maliit lamang na liga kumpara naman sa liga ng Taiwan, Japan, Korea at gayon na rin sa China. Kaya naman marami ang nagtatanong kung magkano nga bang sahod ni Justin Brownlee sa IBL, kasi kung ikukumpara mo sa PBA, alam ko itong si Justin Brownlee ay milyones ang sinasahod. Kaya naman ayon nga sa mga nasagap kong mga report at gayon na rin sa mga post sa social media, ito pa lang si Justin Brownlee sa paglalaro niya sa IBL sa Indonesia. Sideline lang ito, hindi naman to yung regular na laro ni Justin Brownlee sa IBL. Ang sasahurin lang ni Justin Brownlee ay 100,000 a month. Napakaliit nga niyan. As import maglalaro ka sa IBL, sobrang liit nga ng 100,000. At kung nagtataka kayo bakit pinatulan ito ni Justin Brownlee, well, nauna na ngang sinabi ni Justin Brownlee at ni Coach Tim Cone na magpapakondisyon lang si Justin Brownlee sa IBL, kaya naman kahit maliit lang ang kanyang sahod ay pinatulan na ni Justin Brownlee upang mapaghandaan ang Olympic qualifier sa July at upang makondisyon siya sa Gilas Pilipinas. At bago nga umalis si Justin Brownlee ay inimbitahan pa siya sa Caloocan dahil nagkaroon nga ng liga doon. Kaya naman pumunta si Justin Brownlee at kasama na nga dyan ang PBA Moto Club. Kaya naman masayang masaya talaga
ang Caloocan sa pagdarating ni Justin Brownlee at nagpasaya naman si Justin Brownlee at hindi nga binigo ang mga Gilas fans at gayon na rin ang Barangay Ginebra fans. Tapos nagpa-autograph pa si Justin Brownlee at sobrang in-entertain ang mga taga Caloocan. Samantalang ang dati namang head coach ni Justin Brownlee sa college na si Coach Mike Dunlap na naging coach din sa NBA sa Charlotte Bobcats ay meron niyang matinding sinabi dito kay Justin Brownlee. Nung naglalaro pa nga itong si Justin Brownlee sa may St. John's sa may NCAA ay napakaganda nga ng kanyang ipinapakitang performance, tapos naging top prospect pa nga ito noon sa kanilang paaralan para sa NBA. Kaya naman ang sabi nga ng kanyang coach ay hindi na siya nagtataka kung bakit napakaganda ng ipinapakitang performance ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas at bakit siya ngayon ang bayani ng Pilipinas, at gayon na rin ay napaka-popular niya sa PBA as import ng Barangay Ginebra. Masayang-masaya nga siya sa narating ni Justin Brownlee dito sa Pilipinas, at ang sabi niya nga nung college day daw itong si Justin Brownlee ay napakatalino, versatile at kayang umiskor, at wala na siyang ibang masabi dito kay Justin Brownlee, at masayang-masaya siya kung ano ang narating ngayon ni Justin Brownlee. Kaya naman sa paparating nga na Olympic qualifiers ay expected na natin na muling bubuhat itong si Justin Brownlee upang makapasok na ang Pilipinas sa Olympic qualifiers. Kaya naman pinaghahandaan talaga ni Justin Brownlee at sumideline muna siya sa Indonesia. At sa mga nag-aalala naman na baka naman biglang sulutin ng Indonesia itong si Justin Brownlee at baka naman operan pa ng malaking halaga upang maglaro sa kanilang liga at kaya na rin maging naturalized player sa kanilang national team sa Indonesia. Well, hindi na nga mangyayari yan dahil unang-una si Justin Brownlee ay nakakontrata na sa SBP at nakahanda na talaga siyang maglaro sa Olympic qualifiers. Kaya naman wala nang chance ang Indonesia na sulutin pa si Justin Brownlee, at alam naman nating lahat na itong si Justin Brownlee ay sa Pilipinas lamang maglalaro at mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Kaya naman abangan natin si Justin Brownlee sa pagbabalik niya sa June.